Nakulong sa isang gasolinahan kasama ang isang halimaw na may spike parasite na patuloy na nagbabago at hindi mapigilan. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang maliit na gasolinahan kung saan napansin ng isang attendant ng gasolinahan na nagngangalang Blake ang isang bagay na gumagalaw sa mga palumpong. Noong una ay inakala niyang isa lamang itong pusa, ngunit lumabas na isang misteryosong nilalang ang biglang umatake sa kanya ng may kalupitan. Ang pelikula ay tumutuon sa isang batang magkasintahan na nagpaplanong magcamping sa gitna ng kagubatan, isang babaeng nagngangalang Polly at ang kasintahan nitong si Seth. Gayunpaman, nasira ang kanilang plano nang mapatunayang nasira ang kanilang tolda, na nagtulak sa kanila na kanselahin ang plano. Napagpasyahan nilang maghanap ng malapit na motel na matutuluyan. Habang nag-iimpake at nag-aayos ng kanilang mga gamit, ipinaliwanag ni Seth na ang mga puno sa lugar ay hindi pinapayagang putulin. Binanggit niya na ang kagubatan ay isang protektadong lugar sa ilalim ng kontrol ng gobyerno. Ibig sabihin ay nananatili itong natural at hindi gaanong naapektuhan ng mga aktibidad ng tao. Matapos ang lahat, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at tumungo sa pangunahing kalsada upang hanapin ang pinakamalapit na motel. Sa isa pang lugar na hindi kalayuan doon, isang mag-asawang tila mga kriminal, sina Dennis at Lacey, ang papuntang Mexico nang biglang masira ang kanilang sasakyan sa gitna ng kalsada. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinuha ni Dennis ang kanyang pistola at nagpasyang iwanan ang lahat ng kanilang mga gamit, kasama na ang sasakyan, upang maalis ang anumang bakas ng kanilang pagtakas dahil kasalukuyan silang tinutugis ng mga pulis matapos gumawa ng isang krimen. Hindi nagtagal ay nakasalubong nila sina Polly at Seth. Nagkunwaring humihingi ng tulong, sa halip ay binalak nina Dennis at Lacey na nakawin ang kanilang sasakyan. Hindi pinayagang umalis sina Polly at Seth at sila ay banihag. Habang nasa biyahe, kinuha ni Dennis ang kanilang mga pitaka at itinapon ang kanilang telepono para hindi sila makatawag ng tulong. Gayunpaman, naantala ang kanilang biyahe nang mabangga ng kotse ang isang patay na hayop sa kalsada, na naging sanhi ng pagka-flat ng gulong. Pinalitan ito ni Polly at Dennis ng reserbang gulong at habang dala ang sirang gulong, aksidenteng natusok si Dennis ng matutulis na tusok sa dulo ng kanyang hintuturo. Samantala, sinuri ni Lacey at Seth ang bangkay ng hayop at inaangkin ni Lacey na ito ang kanyang aso na nagngangalang Ginger. Dahil isang Ford student sa biology si Seth, pinilit siya ni Lacey na subukang iligtas ito. Kahit na punit-punit ang katawan at nababalutan ng kakaibang mga tusok, bahagyang gumagalaw pa rin ang hayop. Habang hahawakan na sana ito ni Seth, biglang gumalaw ng hindi natural ang nilalang nang hindi ito kayang yakapin. Dahil sa gulat at takot, agad itong pinaputukan ni Lacey. Dahil sa labis na pagkataranta, mabilis silang umalis ng lugar. Gayunpaman, makikita na ang mga tusok na nakabaon pa rin sa lumang gulong ay nagsimulang tumubo at ang mga tusok na iyon ay malamang na parehong tumusok sa daliri ni Dennis. Si Lacey, na nasa takot pa rin, ay nagsabing sinubukan siyang atakihin ng kanyang asong si Ginger kanina. Gayunpaman, mabilis siyang pinakalma ni Dennis sa pagsasabing matagal nang patay si Ginger at ang nakita nila ay malamang na isang mabangis na hayop lamang mula sa kagubatan. Nang mapansin na wala sa matatag na kondisyon si Lacey, tinanong ni Dennis kung kailan siya huling uminom ng gamot. Sumagot si Lacey na kinuha niya ito kahapon. Hindi nagtagal, biglang nasira ang radiator ng kanilang sasakyan, kaya napilitan silang huminto sa isang maliit na gasolinahan na kapareho ng hitsura ng nakita sa simula ng pelikula. Inutusan si Seth na magpagasolina habang sina Polly at Dennis ay bumibili ng coolant ng radiator. Samantala, nagpasya si Lacey na pumunta sa banyo. Nang papasok na siya, may nasaksihan si Lacey na isang kakilakilabot na bagay. Si Blake, ang attendant sa gasolinahan na dating inatake ng misteryosong nilalang, ay buhay pa rin ngunit nasa kakilakilabot na kondisyon, na ang katawan ay natatakpan ng mga itim na tusok. Dahil sa takot, mabilis na sinabi ni Lacey kay Dennis ang kanyang nakita ngunit inakala ni Dennis na guni-guni lamang niya ang kanyang paglala. Di nagtagal, lumitaw si Blake at sinimulang atakihin si Lacey. Agad na sinubukan ni Dennis na barilin siya ngunit kahit na nabaril na, patuloy pa rin sa paggalaw si Blake. Habang nagiging mas mapanganib ang sitwasyon, nagmamadaling pumasok sa tindahan ang tatlo at nilock ang pinto, naiwan si Lacey sa labas. Nang makita kung gaano nakawalang katwiran at kadelikado ang mga bagay-bagay, sinubukan ni Polly na tawagan ang pulisya ngunit pinigilan siya ni Dennis sa pamamagitan ng pagbasag ng telepono,
dahil ayaw niyang makipag-ugnayan sa mga awtoridad para maituloy ang kanyang plano. Pagkatapos ay hinampon si Polly ng hawakan ng baril, natanggal ang cable ng telepono at kahit sa tensyonadong sitwasyon na iyon, kinuha pa rin ni Dennis ang lahat ng pera mula sa Kaera. Nag-aalala para kay Lacey, tiningnan siya ni Dennis at nakitang gumagalaw pa rin ang katawan nito na parang buhay. Plano niya sanang dalhin ito sa loob ng tindahan ngunit pinigilan siya ni Seth, itinuro na gumagalaw pa rin ang katawan ni Blake at maaaring umatake anumang oras. Hindi pinansin ang babala ni Seth, lumabas si Dennis at dahan-daang kinaladkad ang katawan ni Lacey. Nang makakita ng pagkakataon, mabilis na nilock ni Polly ang pinto para hindi makapasok si Dennis ngunit pinilit siya ni Seth na buksan ito, sa takot na baka barilin sila ni Dennis anumang oras. Habang hinihiling ni Dennis na papasukin siya, biglang gumalaw ng kusa ang kamay ni Lacey at hinawakan ang kanyang binti, na ikinagulat niya. Mabuti na lang at nakatakas si Dennis at nakabalik sa loob. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang naputol na kamay ni Lacey ay buhay pa rin at gumagalaw ng mag-isa. Kahit na tinusok ito ni Dennis gamit ang isang sako ng bigas, nagagawa pa rin ng kamay na tumayo at sundan ang mga galaw ni Seth. Dahil nasaksihan ang hindi pangkaraniwang pangyayaring ito, si Seth, isang Ford student sa biology, ay nagsimulang maghinala na ang nilalang na humahawak kina Blake at Lacey ay isang parasitikong organismo sa anyo ng mga spike. Nabubuhay ang parasito sa pamamagitan ng pagkain ng dugo upang mapanatili ang mga selula nito at patuloy na naghahanap ng mga bagong host upang mabuhay. Malamang na nagmula ito sa kagubatan na, gaya ng nabanggit ni Seth kanina, ay isang protektadong lugar na bihirang galugarin ng mga tao. Di nagtagal, ang naputol na kamay ay tuluyang hangina at namamatay dahil sa kakulangan ng supply ng dugo. Gayunpaman, mas lalong naging nakakatakot ang sitwasyon nang biglang gumalaw muli ang katawan ni Lacey at sinubukang sirain ang pinto. Kinukumpirma nito na patay na si Lacey at ang kanyang katawan ay ganap ng kontrolado ng parasito. Nang makitang hindi na maliligtas ang kanyang kasintahan, sumuko na lamang si Dennis sa sitwasyon, dala ng matinding kalungkutan. Dinala ni Seth si Dennis sa bodega sa likuran, para makalayo sila sandali at subukang kumalma. Plano nilang tatlo na tumakas sa pamamagitan ng pinto sa likuran. Gayunpaman, dahil walang susi, sinubukan ni Polly na buksan ito sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga bisagra. Samantala, si Dennis, nagulat pa rin, ay nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap, na gustong dalhin si Lacey sa Mexico, mamuhay ng mapayapa, bumuo ng pamilya at magkaroon ng maraming anak. Ngunit lahat ng pag-asang iyon ay nasira ng parang tusok na parasito na kumitil sa buhay ni Lacey. Matapos matagumpay na matanggal ang mga bisagra, napagtanto nila na sa likod ng pintong kahoy ay mayroon pa ring nakakandadong gate na metal. Kasabay nito, si Lacey, na walang humpay na kumakatok sa pinto sa harap, ay nagsimulang gumapang papunta sa bubong, na lalong nagpatindi at nagpatakot sa sitwasyon. Di nagtagal, isang pulis na nagngangalang Terry ang dumating sa pinangyarihan. Dumating siya upang hulihin si Dennis, na ngayon ay isang kriminal na pinaghahanap. Sinubukan nilang babalaan si Terry na umalis kaagad dahil ang sitwasyon sa labas ay lubhang mapanganib. Hindi na naisip ni Dennis na tumakas at sa halip ay hiniling niya kay Terry na humingi ng tulong. Gayunpaman, dahil soundproof ang tindahan, hindi marinig ni Terry ang kanilang mga sigaw. Sa halip, ipinapalagay niya na may 2 taong banihag si Dennis at nakapatay na ng isa pang taong nakahiga sa hood ng kotse. Sa gitna ng tensyonadong sitwasyong ito, biglang inatake ni Lacey si Terry at ang kanyang katawan ay brutal na napunit sa kalahati. Makikitang pumapasok ang parasito sa katawan ni Terry at kinakain ang dugo nito. Nang makita ang nangyari, lalong nag-hysterical si Polly, sa paniniwalang magtatapos din ang kanilang kapalaran ng kasing trahedya ng iba. Ipinaliwanag ni Dennis na hindi darating ang tulong anumang oras sa lalong madaling panahon dahil alam na ng pulisya ang plano niyang pumunta sa Mexico at malamang nahahanapin siya roon. Sa gitna ng sitwasyon, naalala ni Dennis na ang lugar ay isang protektadong kagubatan. Nakaisip siya ng plano na magpasiklab ng apoy malapit sa gasolinahan upang mapilitan ang mga bumbero at pulis na pumunta sa lokasyon. Kumuha sila ng nasusunog na likido at ibinuhos ito ng maramihan mula sa pinto sa likod, na dahan-daang dumaloy patungo sa kagubatan. Gayunpaman, nag-aalala si Seth na maaaring mag-backfire ang plano dahil maaaring kumalat ang apoy pabalik sa gasolinahan at magdulot ng malakas na pagsabog. Kasabay nito,
biglang may narinig na ingay, na lumalabas na nagmumula sa radyo ni Terry na nakasabit pa rin sa kanyang baywang. Sa halip na sumugal, nagpasya si Seth na kunin ang radyo gamit ang isang simpleng kawit sa service window, umaasang magagamit nila ito para makipag-ugnayan sa pulisya. Samantala, nagsimulang matarante si Dennis nang unti-unting kumalat ang tusok na tumusok sa kanyang daliri sa kanyang kamay, na nagsisimula pang mabali ang kanyang mga daliri. Upang maitago ang kanyang kalagayan, mabilis niyang binalot ang kanyang kamay ng tela para hindi mapansin ni Polly at Seth. Di nagtagal, nang matagumpay na maikonekta ang radyo, biglang lumitaw si Lacey at muntik nang makapasok sa loob ng tindahan. Pinutol pa nga ng parasito ang kamay ni Lacey para makasingit ito sa loob. Bagamat nagawa nilang makuha ang radyo, ito ay lumabas na sira at hindi na magamit. Kasabay nito, ang naputol na kamay ni Lacey ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa at nagsimulang habulin sila. Dahil napakahirap pigilan ang nilalang, kalaunan ay nakatakas sila sa pamamagitan ng isang refrigerator na patungo sa isang malamig na silid para sa mga inumin. Kakatwa, nang makapasok na sila sa loob ng mababang temperaturang silid, tila nawala ang likas na ugali ng kamay at hindi na nito masundan ang kanilang presensya. Bigla, nagsimulang gumalaw ang kamay ni Dennis na parang may sarili itong kagustuhan. Patuloy na lumalaki at kumakalat ang mga tusok, na naging dahilan pa ng pagkabali ng kanyang kamay. Nang mapagtanto ni Dennis, na lumalala ang kanyang kondisyon, humingi siya ng kutsilyo at balak niyang putulin ang sarili niyang braso upang pigilan ang pagkalat ng parasito. Gayunpaman, masyado siyang mahina para gawin ito ng mag-isa. Nang makita ito, mabilis na kumilos sina Polly at Seth sa pamamagitan ng pagpigil sa kanyang braso at pagputol nito gamit ang isang matalim na pamutol. Dahil hindi madaling maputol ang buto, napilitan si Seth na baliin ito gamit ang isang bloke ng bato at kalaunan ay gumana ang paraan. Kumbinsido si Dennis na ang tusok na tumusok sa kanyang daliri kanina ay nagmula sa parehong parasito sa gasolinahan. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipaliwanag kung bakit siya tinutugis ng mga pulis. Lumalabas na minsan na siyang nagnanakaw at nakabaril sa isang driver ng truck. Bagamat noong una ay nakaligtas ang lalaki, kalaunan ay namatay siya pagkalipas ng 1 taon. Sa panahong iyon, labis na nagdusa ang kanyang asawa dahil lahat ng kanilang ipon ay nauubos sa kanyang pagpapagamot. Dahil doon, plano ni Dennis na tabyusan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpunta sa Mexico kasama si Lacey at ibigay ang lahat ng kanyang natitirang pera sa asawa ng driver ng truck. Pagkatapos noon, sa wakas ay napagtanto ni Seth ang kahinaan ng parasito. Naaakit ito sa init o mataas na temperatura. Ito ang dahilan kung bakit tumalon ang parasito sa katawan ni Blake sa mainit na hood ng kotse kanina at kung bakit hindi nito sila matukoy habang nasa loob sila ng malamig na silid-imbakan. Upang samantalahin ang kahinaang ito, plano ni Seth na ibaba ang temperatura ng kanyang katawan sa ibaba ng temperatura ng silid sa humigit kumulang 93 degrees Fahrenheit sa pamamagitan ng paglalagay ng yelo sa buong katawan niya. Gayunpaman, kailangan niyang mag-ingat na huwag itong bumaba sa 89.6 degrees Fahrenheit dahil maglalagay iyon sa kanya sa kritikal na kondisyon. Nang bumaba na ang temperatura ng kanyang katawan, naghanda si Seth na lumabas habang hawak ang yelo upang kunin ang sasakyan ng pulisya upang makatakas sila. Samantala, maghahadya si Polly ng mga paputok patungo sa likurang pinto upang maalis ang atensyon ng parasito sa pamamagitan ng init mula sa mga pagsabog. Dahil sa lamig, nagsimulang manginig ng malakas ang katawan ni Seth, dahilan para aksidente niyang mahulog ang yelong nakabalot sa kanya. Gayunpaman, dahan-dahan niyang naabot ang sasakyan ng pulis. Samantala, si Polly, na nag-aalala kay Seth, ay nawalan ng pokus at hindi na nagpatuloy sa paghagis ng mga paputok, dahilan para mawala ang parasitikong nilalang na nasa likurang pinto. Kasabay nito, hindi pa rin makontak ni Seth ang pulisya gamit ang radyo sa loob ng kotse at nagsimulang tumaas ang temperatura ng kanyang katawan ng lampas sa ligtas na limitasyon. Pagkatapos ay sinimulan ng parasitikong nilalang na puntiryahin si Seth habang umiinit ang kanyang katawan. Para mailigtas siya, buong tapang na inalis ni Polly at Dennis ang atensyon ng nilalang sa pamamagitan ng paggawa ng kanilang sarili bilang pain. Mabilis silang umatras sa refrigerator upang magtago. Kasabay nito, ang apoy mula sa mga paputok ay nagpasiklab sa nasusunog na likido na ibinuhos kanina, na naging sanhi ng pagsiklab ng lugar ng imbakan. Ang naputol na kamay ng parasito na nawala ay lumapit sa apoy at nasunog, habang ang pangunahing parasito ay nahirapan sa pagpili sa pagitan ng pag-atake sa apoy o sa mga tao.
Di nagtagal, bumalik si Seth dala ang shotgun ng pulis at sinimulang barilin ang nilalang. Gayunpaman, dahil napakahirap itong patayin, kinuha ni Dennis ang shotgun at sinabihan sina Seth at Polly na tumakas agad. Gamit lamang ang isang kamay, kaya pa ring ay bomba at paputukin ni Dennis ang shotgun ng may disenteng katumpakan. Gayunpaman, naubusan ang kanyang bala at inatake siya ng mabagsik. Dahil sa malubhang sugat, sinubukan ni Dennis na akitin ito palayo habang nagre-reload. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang desperadong desisyon, hindi ang nilalang ang inaasinta, kundi ang tangke ng diesel. Sa huli, ang nilalang ay nilamon ng apoy. Sa kanyang mga huling sandali, ibinigay ni Dennis ang susi ng bank account kina Polly at Seth at hiniling sa kanila na ibigay ang lahat ng pera sa asawa ng driver ng truck bilang paraan upang makabawi sa kanyang mga nagawa. Iminungkahi rin niya na dapat magpakasal sina Polly at Seth. Bago pa tuluyang masakop ng parasito ang kanyang katawan, binaril ni Dennis ang tangke ng gasolina, dahilan para sumabog ang buong gasolinahan at masira ang anumang natitirang parasito, kasama na siya. Samantala, ipinagpatuloy ni Polly at Seth ang kanilang paglalakbay patungong Mexico upang humingi ng tulong at makilala ang asawa ng driver ng truck. Ang eksena ay lilipat sa protektadong kagubatan, na nagpapakita ng bangkay ng isang hayop na nahawahan na ng parasito, na walang nakakaalam sa presensya nito. Ipinapahiwatig nito na hindi pa tapos ang banta, dahil malamang na magpapatuloy ang parasito sa paghahanap ng mga bagong host, tao man o hayop. Hindi malinaw na ipinaliwanag ng pelikula ang pinagmulan ng parasitong ito, na maaari nating tawaging splinter. Gayunpaman, batay sa mga pahiwatig na ibinigay, malamang na ang parasito ay nagmula sa isang protektadong lugar ng kagubatan na dating ginamit bilang lugar para sa mga eksperimento sa kemikal. Ang pagtagas ng mga kemikal na sangkap ay maaaring nakapagdulot ng impeksyon sa mga organismo sa ligaw, na kalaunan ay naging sanhi ng kanilang pag-mutate at maging nakamamatay na parasito na nakikita sa buong pelikula. Ang parasitong ito ay tila mayroon ding mabilis na kakayahang umangkop, kontrolin ang host nito, at tumugon sa temperatura, na nagmumungkahi na ang mutasayon ay naging mas mapanganib kaysa sa orihinal nitong anyo. At doon na nagtatapos ang kwento.